Ang kabanatang ito ay isa sa mga pinakabagong chapter sa Dark Continent at Succession Contest arc. Ito ang chapter 391 sa manga na inilabas noong 2022, kasabay ng 10 chapters. Tiyak na magugustuhan nyo ang kabanatang ito dahil magtatagisan na sa paggamit ng nenang Shio family at ang kalaban nilang grupo na Haley family. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na, let's go! Nagpatuloy ang kabanata sa eksena kung saan natapos ang chapter 51. Makikita natin na nagtatakbuhan ng mga tao dahil sa biglang pagsabog ng ulo ng dalawang sundalo. Iniisip nilang nabaril ng dalawa ang isa't isa. Pero ang katotohanan ay pinaslang sila ng nenability ni Hinray. Ipinakita muli ang mga member ng Shio family na hindi umalis sa tier 3. Sinabi ni Zakuro na ipagpapatuloy nila Lynch ang paghahanap kay Hisoka. Sumang-ayon dito si Hinray. Sinabi ng underboss na hihiwalay siya sa dalawa dahil hahanapin niya ang mga miyembro ng Haley family. Kaya pinaalalahanan niya sila Lynch na kontakin muna siya bago gumawa ng kahit na ano kapag nakita nila si Hisoka. Hindi alam ng Shio family ang hitsura ni Hisoka, pero pamilyar sila sa taas ng Hunter. Kaya hinahanap nila Lynch at Zakuro ang kahit na sinong may 190 cm na height. Ginamit ni Zakuro ang kanyang abilidad na Bloody Mary upang makapaglabas ng dugo sa sugat niya sa kanyang leeg at pagkapangin ito sa pader para mahanap si Hisoka. Ang mga dugong ito ay may mga mata, kayang tumagal ng 30 hanggang 40 minuto at hindi pwedeng masira kahit pisatin. Isa itong napaka-epektibong kakayahan sa paghahanap ng isang tao mula sa kumpul ng mga pasahero ng barko. Tinanong ni Lynch kung ang kailangan lambang niyang gawin ay suntukin ng mga mahahanap nilang kasing taas ni Hisoka. Sinagot siya ng naiinis na si Zakuro sa pagsasabi na hindi nakikinig ang babae sa mga sinasabi ng kasama. Naglakad ang dalawa at ipinagpatuloy ang paghahanap. Si Lynch ay merong abilidad na alamin ang kahit na anong impormasyon sa kahit na sinong target niya matapos niya itong tanungin at suntukin. Kaya dito pa lamang, mapapaisip ka kung anong gagawin ni Hisoka sa babae kapag sinubukan siyang suntukin ni Lynch. Naghanap na rin si Hinray ng mga miyembro ng Haley family. Merong mga kalapating lumilipad sa paligid niya. Lumapit siya sa isang sundalong nagbabantay sa lugar. May sinabi siya dito at sumama ang sundalo sa kanya. Tinulungan si Hinray ng sundalo na lumapit sa mga pasahero upang hiramin sa mga ito ang kanilang mga video camera. Nanghihiram si Hinray ng camera upang makita niya kung na-capture ng ibang mga pasahero ang larawan ng babaeng miyembro ng Haley family. Sa pagtingin ng mga camera ng mga pasahero, nakita ni Hinray ang babaeng kanyang hinahanap na nakuha nang pumasok sa isang hallway patungo sa mga silid ng pasahero. Nalaman ng underboss ng Shio family mula kay Lynch na 23 ang mga miyembro ng Haley. Gusto niyang makilala ang lahat ng mga ito upang madalian sila sa pag-ubos ng grupo. Hiniram ni Hinray ang video camera at binigyan niya ng kabayaran ng mag-asawang nagmamay-ari nito. Pagkatapos ay pumunta siya malapit sa hallway kung saan maaaring namamalaga ang mga miyembro ng Haley. Ginamit ni Hinray ang kanyang nenability para baguhin ang video camera at gawin itong isang pusa. Ang nenability na ito ay ang biohazard, isang kakayahang tumutulong kay Hinray na baguhin ang anyo ng kahit na anong bagay para maging buhay na hayop. Nananatili ang kapakinabangang meron ng mga bagay kahit nagbagong anyo na ang mga ito. Kaya isinet ni Hinray ang video camera sa record mode at pinapwesto ang pusa sa fountain na nasa tapat ng hallway na kanyang binabantayan. Sobrang talino at malikhain ni Hinray sa paggamit ng kanyang nenability, kaya isa siya sa mga bagong karakter na talagang sinusubaybayan ng marami sa mga latest chapters ng Hunter x Hunter. Inisip ni Hinray kung ano ang pinaplano at layunin ng Haley family. Ipinagpalagay niya na maaaring ang mga anak sa labas o second track fakers kagaya ni Morena ay nagsasagawa ng rebelyon. Maaaring resulta ito ng maraming taong pang-aalipusta sa kanila. Si Morena ay anak sa labas ng hari ng Kaki na sinasabi Huiguro at ng kabet nito. Kaya hindi nagkaroon si Morena ng karapatang meron ng mga kapatid niyang prinsipe. Habang naghahanap si Hinray sa tier 3, hindi niya napansin na inoobserbahan na pala siya ng 3 miyembro ng Haley family. Ang mga miyembrong ito ay sila Corolye, Padaille at Tevilares. Sinabi ni Tevilares na parang minamaliit sila ni Hinray sapagkat hindi man lamang ito nagsama ng tauhan sa paghahanap sa kanila. Kaya, sigurado ang lalaki na walang laban si Hinray sa kanilang 3. Napansin naman ni Corolye na gumagamit si Hinray ng N, kaya mararamdaman agad nito ang kahit na sinong nasa 5 metrong distansya mula sa kanya. Hindi lahat ng mga non-users ay eksperto sa paggamit ng N,
Meron ding iba sa kanila na marunong ang gumamit ng prinsipyong ito pero hindi kayang palawakin ng 5 metro ang distansya. Dito pa lamang, mapapagtantunan natin na ekspertong NEN user si Hinray. Sinabi ni Padaile na aatakihin na niya si Hinray para siya ang makapatay dito. Naalala ni Tevillares na kapag nakapas lang sila ng isang NEN user, magkakaroon sila agad ng 10 puntos. Ang puntos na tinutukoy ni Tevillares ay konektado sa NEN ability ni Morena. Ang kung sino mang miyembro ng Haley ang makakapatay ng tao, magkakaroon sila ng puntos kaakibat ng mas malaking aura at mas malakas na output. Kapag pangkaraniwang tao ang napaslang nila, makakakuha sila ng 1 puntos, kapag NEN user naman ay 10, at kapag prinsipe ng Kakin, makakakuha sila ng 50 puntos. Tinanong ni Tevillares kung sino sa kanila ang makakakuha ng 10 puntos kung pagtutulungan nila sa Hinray. Sinabi ni Padaile na makukuha ito ng kung sino mang makakapagbigay ng killing blow. Tinanong ni Tevillares kung sino sa kanila ang tatapos kay Hinray. Sinagot siya ni Padaile sa pagkasabi na wala siyang pakailam. Sabay takbo patungo kay Hinray. Ipinakita ng kabanata ang mga impormasyon ukol sa tatlo. Si Tevillares ay isang civil engineer, level 24 sa Contagion, at isa siyang enhancer. Si Corollia naman ay repairman, level 22 at emitter. Ang huli ay si Padaile, demolition worker, level 29 sa Contagion at isang conjurer. Habang tumatakbo pasugod kay Hinray, sinabi ni Padaile na ginusto niyang isilang muli bilang isang armas sapagkat nais niyang maramdaman ng balat, dugo at laman ng kanyang mga biktima habang pinapaslang niya ang mga ito. Ang kahilingang ito ni Padaile ay dininig ni Morena sa pagbibigay sa kanya ng NEN ability kaya papatay siya para sa kanyang boss. Ang contagion ni Morena ay nag-uumpisang gumana matapos niyang halikan at bigyan ng laway ang kanyang mga tauhan. Magkakaroon ng NEN ability ang kahit na sinong na-infect ng contagion sa oras na makarating sila ng level 20. Ginamit ni Padaile ang kanyang NEN ability na may pangalang Fistful of Weapons at sa tulong nito, nabago niya ang kanyang kamay para maging martilyo. Ang mga conjurer ay kadalasang ang mga klase ng NEN user na eksperto sa pagbabagong anyo ng kanilang katawan. Halimbawa dyan ang butler ng Zoldyck na si Chubone. Sinugod ni Padaile si Hinray mula sa likuran. Susubukan niyang hampasin ng martilyo niyang kamay ang ulo nito. Ngunit nabigo siya nang biglang nagbagong anyo ang paa ng isang kalapate na lumilipad sa paligid ni Hinray at bumalik sa pagiging posas upang igapos ang kamay ni Padaile. Si Hinray ay isang conjurer katulad ni Padaile. Kadalasan, ang mga conjurer ay may kakayahang utusan ng mga bagay na nalilikha nila. Halimbawa dyan si Blinky na pagmamayari ni Shizuku. Nilait ni Hinray ang abilidad ni Padaile sapagkat hindi malaman ng underboss kung ano ang silbi ng kakayahan ng kalaban. Pagkatapos nito ay lumipad ang kalapateng gumapo sa kanang kamay ni Padaile at nagtungo sa kaliwa nito para tuluyang posasan ng lalaki. May punto si Hinray sa sinabi niya kay Padaile dahil kahit sino naman ay pwedeng magdala ng armas sa gaya ng martilyo, kaya ang kakayahan ng kanyang kalaban ay malapit na sa pagiging walang kwenta. Natigilan sa paglapit ng mga kasama ni Padaile na sila Tevillares at Corollia. Nag-utos si Hinray na umatake na ang mga ito at tawagin ang iba pa nilang kasama. Kaya naglabas ng baril ang dalawa upang pagbabarilin si Hinray. Pero hindi tumalab ang mga bala ng baril sa mga kalapate at kay Hinray sapagkat pinoprotektahan sila ng NEN. Nakita natin noon na ang mga pangkaraniwang bala ay hindi kayang pumaslang ng mga NEN users na pinoprotektahan ng NEN. Ang kasanayang sumasakop dito ay tinatawag na Ken. Habang nakatuon ang pansin ni Hinray kanila Tevillares, binago muli ni Padaile ang kanyang kamay upang maging drill kaya nagawa niya ring maalis ang kanang braso mula sa posas at maatake muli si Hinray. Napansin ng underboss ang paglapit ni Padaile kaya hinarangan niya ang drill ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang palad. Nagresulta sa pagkabutas ng kanyang kamay. Makikita ang pagkakaiba ng mga balang tumama kay Hinray kumpara sa drill na kamay ni Padaile. Nasugatan si Hinray sa pag-atake sapagkat gawa din sa NEN ang armas ng kanyang kalaban. Napagtanto ng underboss ng Shia family na kayang baguhin ni Padaile ang kanyang kamay patungo sa iba't ibang sandata, kaya sinipa niya ito palayo at para masiguradong hindi na ito makakagalaw, ginamit muli ni Hinray ang kanyang mga kalapate. Pinusasan ng binti ni Padaile at ikinonekta ito sa posas sa kaliwa nitong kamay. Sa sobrang galing ni Hinray sa paggamit ng kanyang biohazard, naaalala ko tuloy ang gold experience ni Giorno Giovanna sa JoJo Bizarre Adventure. Tinanong ni Hinray si Padaile kung ano ang gagawin nito sapagkat mukhang hindi na ito makagalaw at hindi na siya matutulungan ng kanyang mga kasama. Nagalit si Padaile.
Sinabi niyang hindi siya mapipigilan ng posas kaya binago niya muli ang kanyang kanang kamay para maging palakol at sinubukang pakawalan ng kanyang sarili. Mas magiging maganda siguro ang kakayahan ni Padaile kung buong katawan at hindi lamang kamay niya ang kaya niyang gawing armas. Pero maaaring dahil halos isang linggo pa lamang niya nakukuha ang abilidad na ito, hindi pa siya ganun kagaling sa paggamit ng kakayahan. Hindi pumayag si Hinray na magawa ni Padaile ang pinaplano, kaya agad siyang pumwesto sa likod ni Padaile. Hinawakan ng kamay na palakol nito at ginamit para ibaon sa sariling ulo ng kalaban. Sinabi ni Hinray na maswerte si Padaile dahil mararamdaman niya ng sabay ang mapatay at pumatay. Walang nagawa si Padaile at dito natapos ang kanyang buhay. Sa kamatayan ni Padaile, 22 miyembro na lamang ang natitira sa Haley family. Kasama dito ang pinuno nilang si Morena. Sinamantala nila Tevillares at Corolle ang pagdumog ng maraming tao para tumakas. Sinabi ni Tevillares na ayaw nilang mahuli at mabisto ang kanilang pinagtataguan matapos torturin. Kaya tatakas muna sila at tatanungin si Morena sa mga susunod nilang hakbang. Ang pagbalik nila Tevillares sa kanilang hideout ay ang maaaring magturo kay Hinray ng kanilang hideout. Walang nagawa si Hinray kundi panoorin ng dalawa sa pagtakas sapagkat napapalibutan na siya ng maraming tao. Sinabi niya na hindi siya pwedeng manatili sa lugar kaya binulong niya sa kanyang sarili na umaasa siya kay Misha. Hindi sinabi sa kabanatang ito kung sino si Misha, pero makikilala niyo siya sa susunod na kabanata. Nagiging madugo na ang giyera ng 3 pamilya ng mafia sa Blackwell. Umpisa pa lamang ito sapagkat hindi pa nakikisali sa laban ang mga miyembro ng Phantom Troop. Huwag kayong bibitaw sa mga susunod na kabanata sapagkat masasaksihan nyo ang pagbabalik hindi lamang ng Phantom Troop, pati na rin ng karakter na matagal na nating hinahanap sa istorya. Shoutout muna kanila, Jonathan Lozada, Romel Sampilo, Alvin Tapia, pati na rin kanila Ian Carlo Diaz, Erish Adam, Engineer Jess Castro. Ito po ang full chapter review ng chapter 52 ng Dark Continent Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!